Okay, good evening sa inyo lahat dyan mga kapuntos, no? So, ngayong gabi, nakaano ko kasi, ang ngayon lang talaga ito nangyari, nunood ako ng Netflix, habang ako'y nakahiga, ngayong gabi, good evening sa inyo lahat, no? Ako'y nanonood ng Netflix, and then, habang ako'y nakahiga, nag-scroll ako sa Facebook ko, ay biglang may dumaan sa wall ko na video nitong dalawang Seventh-day Adventist na si Robert Goyo at saka si Gilier Pacanya. Ako naman parang binanggit ba naman nila ang pangalan ni Father Darwin Gitgano? Dahil doon, ano ba naman to? Pandagdag ba naman to sa papansin? Ha? Siyempre, agad sumagi sa isip ko na, ano ba naman tong dalawang ito? Pati ba naman ni sila hahabol sa kakapit sa pagkasikat ni Father Darwin? Ngayon, pinanood ko yung video. Actually, ang video 6 minutes lang pala yung video. Pero yung 6 minutes, hinaluan nila ng kasinungalingan. Ha? Ba't ko naman sinabi na kanilang hinaluan ng kasinungalingan? Akalain mo, may binanggit sila doon sa naturang video na si Gilier Pacanya, hindi ko gaano na yung video, pero lang natin, review natin konti. Iniiwasan daw ni Father Darwin. Okay, narito ang kanyang sinabi. Kini siya begsoon, murag likay-likayan na ni Father Hitgano tungod kay napildis mga pangatarungan sa diha nga dunay tawag. Ano daw sabi niya? Kini siya begsoon, murag likay-likayan na ni Father Hitgano tungod kay napildis mga pangatarungan sa diha nga dunay tawag. Ala taka istorya Di na mo giingon ni Father Darwin. Ang giingon ni Father Darwin, iyang gilikay-likayan si Gilier Pacanya tungod kay bugal-bugalon. Tanawan ninyo nagklaman ni siya. Dugan na ni nga video, wako kabalo nga ato karo wa ka move on si Gilier Pacanya. Gigamit niya ang video nga katong gitawag siya og bad manner, no? Tawag siya og bad manner, pero og atong tanawon, binugoy gyud siya gyud, yaga-yaga gyud siya. O hinawa ninyo. The Sabbath was over. Okay, now manasa to dia. And it was almost daybreak on Sunday when Mary, Magdalene, and other Mary went to see the tomb. So, naday mo sa minteryo day permi kada Domingo, Father. Paminaw siya. So, laban na si Kristo, paminaw siya. Tanawan nyo Tinan nyo Nagtatanong siya kay Father Darwin. Siya naman tanong ng tanong, tawa ng tawa, habang si Father Darwin naman sumasagot. Paminaw siya. Ay, pag-yaga, bro. Yaga-yaga. Unya, tama ba yun? Si Father Darwin, ayaw ni Father Darwin kay Gilier Pacanya kasi akala ni Father Darwin matino kausap. Pakinggan ninyo ano sinabi ni Father Darwin kay Gilier Pacanya Father, tao baka dili. Tajugan ako. No, sana yung pangunan. Okay, Marcos 2:27. Ningon si Jesus, ang Sabat ginawa ng dahil sa tao. Tao ka ba, Father, o hindi? Ginoo ko ni mo, bro. Saan ka i-ring? No, say bro, bapay na bro. Kayo mo tarong kay kausap ko. Oy, Father, muna hinungdan. Nga dili interesado si Father Darwin kang Gilier Pacanya. Yan ang reason kung bakit ayaw ni Father Darwin Gitgano kay Gilier Pacanya, kasi hindi siya matino kausap. Para lang nakikipag-usap si Father Darwin sa isang drug addict.
Ha? Yun ang nangyari. Kaya si Brother Darwin ay hindi interesado sa mga ganyang klaseng tao na para lang nakikipag-usap na parang drug addict. Eto, tingnan nyo ano pa ang reason na kung bakit sabi ni Father Darwin is hindi siya, ayaw niya kay Guillermo Pacanya? May reason dahil si Guillermo Pacanya ay hindi siya consistent sa kanyang reasoning. Halimbawa, ginamit ni Guillermo Pacanya yung contemporary English version. Yung sinasabi doon na si Apostol Pablo ay nag-worship sa synagogue. Nung ginamit sa kanya ang the same version, ang contemporary English version na si Apostol Pablo ay nag-worship din sa Sunday, sabi niya, wala naman yan sa Greek. Inggan ninyo, ito. Kanang imo is a paraphrase translation. Kung mag-rely ka na, bot pasabot. Okay ra ka. Magamit ko og mga paraphrase nga Bible. Yan. So, ang sabi ni Father Darwin, yung ginagamit mo ngayon, paraphrase Bible. Ibig sabihin, okay lang pala sa iyo na ako ang gumamit ng paraphrase Bible. Bisag gihaom sa imo ha. Kahit na hindi naaayon sa gusto mo. So, Ang punto niya, Father, mo nang nangutana ka, kay Catholic Contemporary Bible man eh. Yan, ginagamit ni Guillermo Pacanya ang contemporary English version. Sabi niya, Catholic Bible ito, ginagamit niya ngayon contemporary English version. So, ngayon, sabi ni Father Darwin, dyan sa version mo na yan, the same pare, kasi ginagamit mo yan eh. The same version na pakinggan nyo. Precisely bro, precisely. Nagbabasa po na ko diya sa contemporary, ang buhat 20 versikulo 7. Nga, nagpahulay siya unang adlaw. O yun ang sa timo. Nga, wala man na sa Greek. Wala Tama? gina, ibalik na buka sa original. Yan Yan ang reason kung bakit si Father Darwin hindi interesado kay Guillermo Pacanya, kasi para kay Guillermo Pacanya, ang pagkikipagtalakayan is enjoyment lang. Hindi siya for the sake na para ang tao matuto, para ang tao malaman ng katotohanan. Ginagawa ni Guillermo, nagkipagtalakayan siya para i-enjoy yung sarili niya. Ha? Gumagamit siya ng paraphrase Bible pag pabor sa kanya. Pero kung the same paraphrase, may tumatawag dito. Okay, pakinggan mo natin ito. Wala yun, me. Hello? Hello, Brad Jando. Yes. Good evening. Pasensya na sa abala ha, kasi ganire, binigay ko yung WhatsApp mo sa isa sa naghahanap kay Father Darwin para humingi ng tulong tungkol siguro sa exorcism. Exorcism? Bakit, bro? Hindi, binigay ko kasi yung number mo dahil matagal kasi siya naghahanap, walang nagre-reply, kaya nag-reply ako kanina. Hindi ko alam kung legit yung isa sa mga napasukan na group. Eksakto nandun ako, kaya binigay ko yung WhatsApp mo. So baka tawagan ka ngayon lang kasi nag-download siya ng WhatsApp. Kaya maya bababa ko na para matawagan ka niya. So ano yung niya, bro? Yung gusto niya kay Father Darwin? Nabasa ko kasi doon sa comment sa niya. Sinasabi niya na hinahanap niya si Father Darwin para magpatulong dahil malaking daw yung nagastos niya nila sa ospital. Kasi yung kanyang paa daw lumiliit. Lumiliit daw yung paa, so parang urgent yata. Ngayon, inaano siya kay Father Sikia, kaya lang nag-email sila doon, wala naman nagre-reply. So, yun yung way ko para ibigay ko yung WhatsApp mo sa kanya. Pasensya na, kaya yun. Taga saan yan, bro? Hindi ko na natanong. Kumbaga, baka after nito tatawag siya kasi nagda-download siya ng WhatsApp ngayon. Okay. Sige. Okay. Good evening. Salamat. Bye-bye. Sige, thank you, bro. Yun. So, yun ang reason. Kaya, at saka doon sa debate ng Libertata, hindi sumipot si Guillermo Pacanya sa ikalawang debate ng Libertata. Mukhang natuto yata nung una. Nagtanda yata, no? Ang duda ko doon, nagtanda na si Guillermo Pacanya doon. Kaya hindi na siya tawag dito?
Hindi na siya na sumipot doon sa ikalawang debate ni Brad Tata. Tsaka ano siya, yan ang reason, ano? Hindi ibig sabihin na talo niya si Father Darwin. Wala akong nalala na talo niya si Father Darwin eh. Ngayon lang to dumaan sa ano ko, sa wall ko, pero na-review ko lang, hindi niya natalo si Father Darwin doon sa debate. Actually, umiiwas nga siya kapag siyang tinatanong eh. Pakinggan ninyo ha. Umiiwas siya sa pag siyang tinatanong. Pakinggan nyo to. Unsa may To the meaning people sa of Greek God. ang rest diha sa 4:9 sa Hebreo? Ha. Oh, ang rest is mo lang ito, sabaton, sabaot, sabatun. Ayan, sabatun. Okay, Sabatun. Ngayon dito, sinusubukan niya si Father Darwin sa Greek language. akong So- follow-up question. Kanang sabatun bro is rest na equivalent sa English. Ha? Rest gapo na sa English. Okay, pero ang akong pangutana Pero ba, ang kuan lagi na bro, ang word anang rest lagi diha sa Hebreo 4:9 tubag Father. So tinatanong niya kung ano yung Greek nung ano ng Sabat doon, yung Sabatismos. Nung tinatanong ni Gilier Pacanya ngayon. Yeah, si Father Darwin, sabi naman niya, bakit tanong sa Greek? Di naman tayo mga Greek speaker. At wala gina, nganong mato pa man ka Greek, nga na di man ta kasabot og Greek. Sabi ni Father Darwin, bakit ka pupunta sa Greek? Hindi naman tayo nakakaintindi ng Greek. Ayo ka Greek. So tinatanong siya Father Darwin ngayon, bakit magaling ka ba sa Greek? Authorized ba ka Greek? Authorized ka ba sa Greek? Kabagan akong pangutana. Sagutin mo ang aking tanong. Ano na ko Father kay na Umiiwas? Paano matatalo si Father Darwin? Kung si Father Darwin magtanong sa kanya, siya man ang iwas ng iwas. Tignan nyo ha. Tignan nyo, pakinggan nyo ha kung sasagot ba siya. Sa nasod nga freedom to quiz to ask question. Ako ni question nun imong authority sa Greek. Sige na. Okay, next question na lang. Sige. Mo gina. Next question na lang. Sabi ni Father Darwin, tinatanong ko ang authority mo sa Greek. Ang sabi ni Gilier Pacanya, next question na lang. Sa madaling salita, talagang sinasadya ni Gilier Pacanya na iwasan ang tanong. Tanong, paano mo matatalo si Father Darwin? Ikaw mismo umiiwas sa tanong. Ha? Ngayon, si Gilier Pacanya ba marunong ba sa Grego? Kung imo kung isok doon sa Greek, ako sa kang pangutan, unsa may authority nimo sa language sa Greek? Nagstudy ba ka? Kailan ka tuig sa Greek? Waman ta nagpamatoda na. Yan ang mag-isot man ka Greek. Tingnan nyo, hamon ng hamon si Gilier Pacanya. Tapos, yung isa naman si Robert Goyo, yung takot makipagtalakayan sa akin, so Robert Goyo, sabi niya, meron na silang subject about sa Greek. Eto, pakinggan nyo. Niangkon gid siya sa iyang baba, wa siya ibang kagan sa Greek. 10 years sa study sa seminaryo niya. Wala ka ba 12 years, wala ka ba kabang kaagan. Ang pastor sa Adventist upat ka tuig. Na Greek 1, Greek 2, karon mag Greek 3, Greek. Ayan. Napay Hebrew 1, Hebrew 2, Hebrew 3. Ayan. Sabi niya, ang pare daw 10 years nag-aaral, wala daw ang alam sa Greek. Si Father Darwin, meron niyang pinag-aralan sa Greek, kaso nga lang hindi niya mother tongue yung Greek. Sabi naman niya, yung pastor naman nila, merong Greek 1, Greek 2, tapos ngayon merong Greek 3. Sigurado ka ba dyan, Robert Goyo? Ikaw na takot sa akin? Ha? Sigurado ka ba talaga na ang pastor nyo mahilig sa Greek? Si Pastor Bacalares ba, marunong ba ng Grego? Sige. Etong dalawang ito, isama nyo na si Pastor Bacalares. Iniimbitahan ko kayo sa isang talakayan. Iimbitahin namin si Brother Dwayne Cartojano. Si Brother Dwayne Cartojano, Catholic Faith Defender ng Iloilo, marunong sa Grego yon. Walang translation na babasa niya. Walang transliteration na babasa niya. Kaya niyang i-explain lahat all about Greek and Hebrew. Ayan. Itong dalawang muklo na
si Robert Goyo, natakot na takot sa akin, at saka si Gilier Pacanya na feeling magaling. Sige, magtulungan kayo. Isama nyo na si Pastor Bacalares. Magkipagtalakayan kayo. Gamit ang Greek at Hebrew, at iimbitahan namin sa aming side si Brother Dwayne Cartojano. Hindi ko lalaban kayo. Tinan nyo, si Dan Maasin umatras kay Dwayne Cartojano. Pabilib sa Greek. Sino pamato nyo? Si Camacho? Sige. Ano nyo si Camacho? Iharap natin siya kay Dwayne Cartojano. Ating kontakin si sa Iloilo, si Brother Romel Palma, Brother Denz Oberio, tsaka si Brother Aljan Bagatnan para makipag-coordinate sa atin, para makontak itong si Brother Dwayne Cartojano. At iniimbitahan namin kahit sino sa inyo, Pastor Bacalares, si Fernando Camacho, kasi yun, pabilib yun sa Greek. Si Robert Goyo, na gumawa nitong video, at saka itong si Gilier Pacanyang piling magaling. Iniimbitahan ko kayo na makipagtalakayan kay Brother Dwayne Cartojano. Kukontakin namin siya. Mag-response lang kayo sa amin. Lalaban kayo sa pabasahan ng Greek. Subukan, contest tayo sa Greek. Si Brother Dwayne, Greek, maglalabas siya ng Greek manuscript, no transliteration, no translation, bahagi lang ng verse. Ibig sabihin, babasahin mo yon, itatranslate mo. Yan ha? Babasahin mo, itatranslate mo. Teka, may tumatawag. Hello? Nakamute? Hello, nakamute po, nakamute. Po. Hello po. Good evening po. Hingi po sana ako ng contact kung paano po makontak si Father Sikia, kasi po yung pamangkin ko po ay gusto ko ipagamot doon. Unang-una po gusto po sana namin idalhin kay Father Darwin, kaso nasa Bohol po ang malayo. Ay since ang Manila po ay malapit lang sa pinapasukan ng pamangkin ko, may nakapagsabi po na doon na lang daw po kay Father Sikia dalhin. At saka minsan po nakakapanood po ako sa inyo, ang advice nyo pag yung malalapit ay kay Father Sikia. Kaso po kumukontak po kami doon, nag-email po yung kapatid ko, hindi po, wala pa rin pong sagot. Kasi po yung pamangkin ko po ay lumiliit ga po yung kalahating binti at saka kalahating braso. Ay marami na pong test ang nagawa at marami na rin pong perang nagastos, wala pong makita ang doktor. Sabi ko sa kapatid ko ay dyan na lang po dalhin. Parang kailangan po bagang mapagamot agad, dahil habang tumatagal po ay paliit yung braso at saka yung binti. Paano nyo po kaya ako matulungan para makapunta po kami at ma-accommodate po kami kaagad? From Oriental Mindoro po ako. Actually, wala kaming contact kay Father Sikia. Father Darwin lang yung may direct contact doon sa kanya. Kay Father Sikia, pero wala kaming direct contact. Si Brother Sherwin naman, meron naman siyang contact doon kay Father Nonet Legaspi. Nasa daw si Padre Nonet daw, nasa Diocese of Novaliches. Novaliches. Try nyo na lang ipagtanong sa Diocese of Novaliches kung saan naka-assign si Father Nonet Legaspi. Exorcist din po yon. Opo. Chief Exorcist ng Diocese of Novaliches. Brother Yando, pwede po, pag dyan po sa Bohol, sa ngayong linggong ito, pwede po bang kaya si Father Darwin? Matatagpuan po kaya namin? Or kung kailan kaya pwede siya pong available dyan? Kung dito naman sa Bohol naman, open ang office from Thursday to Sunday. Dapat 6 a.m. nandito na. So, makikinig ng katikisim. Nakakintindi ba kayo Bisaya? Hindi po, Tagalog po kami sa Oriental Mindoro po. Kasi yung magkakatika sa Bisaya, no? So, may katikisim muna, requirements sa katikisim before deliverance. So, pakilala lang kayo sa akin na kayo yan. Baka pag na-contact ko si Father baka nandiyan si Father Darwin, pwede ko kayong ipa-request, no?
Ang pagkakaalam ko, wala siyang lakad ngayong darating na linggo eh. Yun ang alam ko, wala siyang lakad. Webes, Biyernes, at Linggo ang open. Close kami sa Sabado kasi merong sports and evangelization. Malamang sa Webes and Biyernes andyan siya at saka sa Linggo. Pero sa Sabado, andyan siya pero di siya makakaano kasi may sports and evangelization. So, yun po. Opo. Kasi po baga yung pamangkin ko ay nagpunta ng magagamot kanina doon dito sa kabilang bayan. Ay sabi, kasi frustrated na yung magulang. Ang sabi ay nadanyuhan daw, kung alam niyo po yung term na nadanyuhan, taong lupa daw po, may naapakan daw yung bata. Ngayon may kailangan daw bilhin na halagang 2.5. Ang pinagtataka ng kapatid ko po, pagdating nila doon, alam agad ang naramdaman ng bata. Ganito ka lumiliit ang braso mo, ganito, ganyan. Kaya naniwala ang kapatid ko. Ngayon po sabi ko sa kanya, pinilit ko na pumunta nga kay Father Darwin or kay Father Sikia. Nagkataon naman pong nag-chat ako doon sa messenger ng Father Darwin ang pangalan. May nag-reply po sa akin at tinuro nga po at binigay po yung number nyo. Kaya ko po na-contact kayo ngayon. Ayun na nga. Kung sa Manila, Father Sikia, wala akong direct contact. Si Father Darwin lang ang merong direct contact kay Father Sikia. May kasamahan naman kami sa aming case officer na si Sherwin Pakot. Meron siyang direct contact kay Father Nonet Legaspi. So, baka sakali mahingan ko siya ng paraan o di kaya try nyo ipagtanong doon sa Diocese of Novaliches kung saan naka-assign si Father Nonet Legaspi. Patanong nyo doon para maano natin. Yun na pinakamalapit. Pero kung malapit-lapit. Pero kung hindi, kung okay lang sa inyo, kung wala talagang talagang choices diyan, pili kayo punta sa Bohol at pakilala lang kayo sa akin para kung sakali nandiyan na kayo, ako yung mag-ano kay Father Darwin na about sa kaso ninyo. Sige po. At yun po muna siguro yung malapit-lapit po. Unahin nyo muna yung pinakamalapit. Try nyo ipagtanong muna yung sa Novaliches kay Father Nonet Legaspi. Pag naturo na kung nasaan siya, puntahan nyo kaagad at maki-request kayo na magpa-pray for deliverance. Marami sila sa Manila. Mas maganda kung meron kayong tagahanap na matrace kung nasaan sila, si Father Nonet Legaspi, Father Winston Cabading, Father Jun Cirudo, Father Jeffrey Quintalan, tsaka si Father Jose Sikia. Itong 5. Bro Jando, ako po ay nung nakikinig sa inyo, nabanggit niyo po yung aklat ni Father Sikia. Meron po ako nung gano'n, yung kulay black. Ay napakinggan ko rin po sa inyo na parang hindi ako authority dahil hindi ako yung immediate family. Tama po baga ako? Teka. Ano mo bibiktima? Pamangkin ko pong tunay. Anak ng kapatid ko. Anak ng kapatid mo? So, yung kapatid mo buhay pa? Opo naman. Pwede niyang i-deliver yung anak niya. Basta nasa siya? Nasa state of grace siya. Hindi siya nasa state of mortal sin. Kasal ba yung kapatid mo? Opo. Kasal po sila sa simbahan. Simbahan. At po binyagan. Opo. So, siya ba gamitin nyo ng prayer for deliverance sa bata hanggat wala pa kayo natatagpuan ng exorcist? Kumbaga parang first aid ba? Opo. Siya muna yung mag-deliverance. Tapos doon naman sa tutorial, meron akong in-upload na step-by-step deliverance tutorial nandoon sa YouTube channel ko, JDTV Straight to the Point. Opo. Yun po. Doon ko titinan ko po. Sige po. Nandun na step-by-step na deliverance tutorial. Sige po, salamat po ng marami. Matagal na ako naghahanap ng kung paano kayo makontak sa wakas. Ay, nakontak pa rin po kayo. Avid listener at watcher po ako ng inyong puto-punto. Lahat po yung napapanood ko. Kaya medyo naliwanagan na po ako sa katikisim natin na talaga ang Katoliko nga. Ang Roman Catholic talaga ay
ay totoo at ang tunay na relihiyon. Bagaman po, meron po ako napapanood minsan na yung Romano, yung parang Katoliko din po siya. Tapos? Na may pari din. Tapos? Pero dahil sa panonood ko lagi sa inyo, ay di mas lalong tumitibay na sabi ko siguro talagang hindi sila talagang Romano Katoliko po ang totoong kong relihiyon, dahil marami ako na-enlighten po ako sa lahat ng mga pag nakakapakinig din ng mga nagpapatotoo tsaka yung mga discussions nyo. Salamat po doon na marami po kayo natutulong ang mga Katolikong medyo mahina nga ang pananampalataya. Yun lamang po. Salamat po ng marami. Okay, thank you sa iyo, Tessa. Melby po. Medrano. Okay, Ate Melby. So, yun na lang po. Kontakin nyo muna yung sa Novaliches para malaman nyo kung nasaan si Padre Noel Legaspi. Pag, kung gano'n mo kayo si Kia, ipatrace nyo kung saan siya ngayon, o di kaya, wala talagang choice, punta na lang kayo sa Bohol. Apo. Sige po, salamat ng marami. God bless po. Sige, thank you po, te. Ayun. So, tuloy tayo ngayon, Doon tayo sa dalawang mukong na ito. Gagaling-galingan daw sila sa Greek. O sige, magtulungan kayo. Isa lang iharap namin sa inyo, si Brother Dwayne Cartojano. Isa lang. Tapos, ihanda nyo yung nyo. Kasi maglalabas yan ng talagang Greek manuscript. Babasahin nyo yon. Tapos ipapatranslate sa inyo. Actual. Si Dan Maasin, umatras dyan. Sabi Dan Maasin, ako ang gagawa ng paraan kung paano ko itatranslate. Bakit hanap ka ng third party? Naghahanap siya ng third party kasi gagamit siya na kung anong application o kung sino yung gagamitin niyang tao na para matrace ka agad yung kung anong verse ba ito, anong sinasabi dito. Pero yung direct, actual, babasahin mo, ay walang isdi na lalaban dyan. Straight to the point. Huwag kayong mayabang sa Greek. Ako, sa totoo lang, sa aking side, ako na may nakakabasa ng Greek letters kahit na walang transliteration, pero hindi ko siya kayang i-translate at ipaliwanag, hindi ko siya kayang translate paliwanag kung walang translation. Pero si Brother Dwayne Cartojano kayang bumasa ng plain Greek text, no translation, no transliteration, kayang i-translate niya in Tagalog, ipaliwanag pa in Tagalog or in Ilonggo, kaya niya paliwanag yun. Sinong SD ang lalaban doon? Straight to the point. Etong dalawang mokong na ito, naku, pagtatawanan lang to. Straight to the point. Nagaling-galingan. Kaya Robert Goyot, ako tumarap sa akin, Takot ako labanan yan ngayon, ito si Guillermo Pacanya naman, puro pangako, pupuntahan daw ako, wala naman. Straight to the point. Ang palusot lang ni Guillermo Pacanya, puntahan kita, ikaw mabigay sa akin pamasahe. Straight to the point. Ay, wala namang problema sa akin yun. Gusto na kapag Darwin na bigyan ka ng pamasahe. Ang tanong ngayon, papapasukin ba kayo ng SDA sa Bohol? Straight to the point. Okay, so basa muna ako dito saglit ng mga natin ng ating comment section. Tingnan nyo ang reason kaya si Padre Darwin hindi interesado kay Gilier kasi nga yun na nga tapos sasabihin ba niya na siya daw ay nagdasal sa Panginoon? Ito, pakinggan ninyo. So gibuhat na ko na gampo sa Ginoo nga one day tawagan ako ni si Father Darwin para may balan ako kung sa kaligo ng iyahang reliyon. Ayan, nagdasal daw siya at ang sabi pa niya, so naibalan, nakita na ko ang giya sa Ginoo atong atay. Nang giya sa Ginoo. Kung giya ka sa Ginoo, dili ka bastos. Yan
Kung giya pa siya sa Ginoo, di siya sana bastos. Ina mo, nagsasalita pa nga si Father Darwin, ha? Sinasabayan mo na. Pakinggan ninyo, ha? Si Father Darwin, nagsasalita pa, sinasabayan na niya. Ito, tinan nyo, ha? Ito. Oh. Kanang imo is a paraphrase translation. The Sabbath was over. Okay, nauman na ito diya. And it was almost daybreak on Sunday when Mary, Magdalene, and other Mary went to see the tomb. So, naday mo sa minteryo day permi kada Domingo, Father, subag. So, paminaw siya. So, laban si Kristo, paminaw siya. Ay, pag-yaga, bro. Hindi maayon na. Yan ba? Yan ba gigaya Espiritu Santo? Yaga-yagaon? Yaga-yaga, gali ko, doklon ka na ako. Straight to the point. Sulaila ko, yaga-yaga, person na kay doklon ka na ako. Straight to the point. Muna yan ba sasabihin nila nga may Holy Spirit daw? Yaga-yagaon? Hindi yan sinasabi ng Holy Spirit eh. Ito ba, ating basahin na ano ba sinasabi ng Biblia na merong Holy Spirit. Na yun ay nasa Lucas 21 yata yun. Lucas 21:15, no? Ito yung sinasabi sa Lucas 21:15, ganito. Yan na, sabi at simulan sa sa 14. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala. Wait lang. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan. Yung kanyang mga pinasasabi, kaya kong tutulan yun eh. Ha? Kaya kong tutulan yung mga pinasasabi niya, tingnan mo. Ay, pag-yaga, wata mag-yaga din, no? So, ang point, kaya siya tatawag na bad manner. Hindi siya tinawag na bad manner kasi SDA siya. Fallacy yun eh. Kaya siya tinawag na bad manner. Talaga ng bad manner talaga siya. Yun ang reason kaya siya sinabihan ng uploader ng Philas 57 CFD na si Brother G1 na bad manner. Talagang bad manner talaga. Nagtatanong ka, nagtatanong ka, tatawanan mo. Natatawanan mo para hindi marinig yung sagot, o pinagtatawanan mo para iparamdam mo sa kanya na na talagang iniinis mo siya. Ha? Magsisinungaling pa. Magsisinungaling pa kasi. So, yun At saka, paano niya matatalo si Father Darwin? Umiiwas nga doon sa term another day. Hello, Father? Bro. Okay, akong pangutan na, Father. Sumala sa Hebrew 4, Hebrews chapter 4. Hindi, bro. Tubaga sa to. Antaman? Kung mingon ka, nagisgot man sila another day, na rest. Yan. Kung mingon ka sa yan, tinatanong ni Father Darwin si Gilier Pacanya about sa Hebrews chapter 4 verse 8 na may nakalagay doon another day. Another day hapon, right ba ang pag-ingog another day? So ang angay buhaton na to, the same day. Hunda, di ba? Ang subag, Father, nasa 9 manggod. Yan, ginagamit niya yung verse 9. Ano ba nakalagay sa Hebrews chapter 4 verse 9? Tingnan natin ha. Ito, Hebrews chapter 4 verse 9, ito sinasabi. Yan. Ang sabi dito, as it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Ano daw? Like katulad. Pag sinabing katulad, hindi yan. Katulad niya eh. Actually, ang tinutukoy talaga dyan, contextually, it is a place of rest
It is not a day of worship. As a place of rest, basahin natin ha. Tingnan niyo ha, at ating tingnan sa sa The Message Bible. Ano nakalagay diyan? Ito sa sa verse 8. So this is still a live promise. It wasn't canceled at the time of Joshua. Otherwise, God wouldn't keep renewing the appointment for today. The promise of arrival and rest is still there. Ano daw? The promise of arrival and rest is still there for God's people. God Himself is at rest. Is at rest. This is sabi niyang like the seventh day, no? Is at rest. And at the end of the journey, will surely rest with God. So let's keep at it and eventually arrive at the place of rest, not drop out through some sort of disobedience. So contextually, at ito ko talaga dyan, hindi siya day of worship ng mga tao sa planet Earth. It is a place of rest where we can rest with God. Sa place of rest. Wala yan sa planet Earth. Sabi ni Apostol Pablo and at the end of the journey, we'll surely rest with God. So let's keep at it and eventually arrive at the place of rest, not drop out through some sort of disobedience. Sa madaling salita, yung mga nauna sa kanila, wala pang nakapasok dyan. Kung yan ang 7th day of the week, ang dami nang nakapasok yung mga Hudyong strikto. Pero dito, ating Tagalogin to ating Tagalogin. Ano nyo Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. 10. Sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain, ano daw? Sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Meron ba sinasabi na ang mga Kristiyano ay mag-observe ng 7th day? Wala! Tuloy! Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang yon. Pati si Pablo hindi nga nakapunta ron Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahang yon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Kung yan ay 7th day of the week, ay ang daming nakapasok ng mga Hudyo. Ang dami. Kaso sinasabi na Apostol Pablo doon, wala pang nakapasok sa mga Hudyo. Balikan Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang yon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya, mga Hudyo. Hindi nakapasok. Stricto sa 7th day of the week yun yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan sinasabi ko sa inyo. Yung mga nila, mga estilong ginagawa nila, ano ba naman yan? Kabalela. Tinan nyo? Ano ang reason kung ba't siya iniiwasan niya para Darwin? Kasi hindi matinong kausap. Straight to the point. Nagtatanong pa nga siya, tumatawa na. Tapos, yung pag siya tinatanong, umiiwas. Pakinggan nyo sanay. Basaw na ko ning na Good News Bible o Jerusalem Bible. Okay, sabi, ingo din
there must be therefore a seventh-day rest reserved for God's people. To ka na, Father. Hindi, kumasa nga. Ayan, ginamit naman niya yung Jerusalem Bible. Ay, ate silipin ng Jerusalem Bible. Oh. Gaya sinasabi ko ha, Good News Bible daw, sa chapter 4 verse 9, ito sinasabi, as it is, however, there still remains. Oh. Naman. Tenny? Okay. Tanong ka? Oh, dala ka. Cellphone na ka. Ay, naanan ako ha. Wala talaga. Pinaan ko na lang yung yung TV. Ayan, ito sabi dito. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. For those who receive that rest which God promised will rest from their own work just as God rested from His. Let us then do our best to receive that rest, so that no one of us will fail as they did because of their lack of faith. Tayo mo? Ang mga Hudyo mismo na fail, ay mga stricto yun sa Sabado. Sa madaling salita, yung mga pinagsasabi ito ni Gilier pa kanya, bad shot. Ating basahin sa New Jerusalem Bible. Ating balikan yung 9. Okay, sabi sa 8. Sa 8 naman tayo ha. Sabi ganito. If Joshua had led them into this place of rest, God would not later have spoken of another day. Another day. 9. There must still be, therefore, a 7-day rest reserved for God's people. Ano yung 7th day dyan? Like 7th day. Like God rest in the 7th day. Like God rest in the 7th day. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the 7th day. Like God's resting. Sa madaling salita, magpapahinga tayo dyan gaya ng pagpapahinga ng Diyos sa 7th day. Walang sinasabi na magpapahinga ka sa 7th day. At yan ay resting place. Tingnan nyo ha. At balikan nyo yung Jerusalem Bible ha. Therefore, a 7th day rest reserved for God's people. Wait lang. Sabi naman dito sa verse 10, since to enter the place of rest, ano nyo? Hindi lang tinuloy ni hindi tinuloy ni Pakanya sa 10 eh. Gagamit-gamit siya ng 9, 7th day, tapos ang lugar pala, place of rest. Ano yan, sinagoga? Nakalimutan ni Gilier Pakanya, tinanong siya, bakit kayong mga SDA sa Israel hindi naman sa sinagoga sumasamba sa araw ng Sabado? Sabi ni Gilier, ba't kami papasok doon may sarili kaming simbahan? Tanong, nang pinuntahan ni Brother Romel Tirembrevilla ang simbahan ng SDA sa Israel, ano itsura? Apartment. Nasaan ang simbahan ng SDA sa Israel? Nasa apartment. Yung kabilang kwarto nun, hindi ko alam kung anong ginagawa doon. Sa kwartong ito, yung mga SDA sumasamba. Sa kabilang kwarto, anong ginagawa? Ganon sila. Ganon sila. Inaano ko lang naman. Pinapakita ko lang naman kung paano talaga sila magsalita. Gagawa-gawa. Feeling magaling. Tako na kayong umarap sa akin eh. Si Robert Goyo, ayaw kong harapin. Si Gilier Pakanya, ngayon, hindi pa dumarating.
Hinarap niya si Brother Tato sa debate sa Osamis. May second debate sila. Hindi na sumipot. Gilir pa kanya eh. Ako, gilir pa kanya. Ba ako nakadebate mo harapan? Sinisiguro ko sa'yo talagang, pulyado ka. wala ka talaga. Oh? Buti na lang, hanggang online ka lang. No? At saka sa online, tinan mo, nadadaya pa. Kunwari, gumagamit ng reference. Tapos, yung author pala, protestante. Protestante ka, tapos yung libro mo gagamit sa amin, na protestante rin. Alam mo gumamit siya ng reference na the Sabbath and the first day of the week. The Sabbath and the first day of the week. Hindi nyo ba alam na yung aklat na yun pag may-ari ni J.N. Andrews? Ginamit niya kay Father Darwin yung the history of the Sabbath and the first day of the week. Ginamit niya kay Father Darwin as kanyang referensya. Pero ang author nun, si J.N. Andrews. Sino ba si J.N. Andrews? Isa sa mga founder ng SDA. Gagamit-gamit ka ng wait lang. Gagamit-gamit siya ng referensya. Father Darwin, ito ba'y tinatanggap mo? Buti na lang, Father Darwin, na napansin ka agad, sabi niya, hindi ko tatanggapin yan kasi hindi ko alam kung anong libro yan. Nire-reject mo ito. Buti hindi ako yung nakausap mo. Ako nakausap mo, bubukin talaga kita. Kay J.N. Andrews yan eh. Pakunyari pa to. The History of the Sabbath and the First Day of the Week, ang author na si J.N. Andrews, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Tapos, gagamitin mo sa akin yung inyong libro? Gusto mo mag-agree ako sa inyong libro? Ano ka? Pag siya tinatanong, umiiwas naman. Tinanong siya doon sa sa another day. Pati ba naman sa Greek authority, umiiwas din siya. Naisip ko ba? Paano kaya siya nanalo? Iniisip ko kung sa paanong paraan siya nanalo, siya mismo pag tinatanong umiiwas. Eto pa, misleading na tanong, pakinggan ninyo misleading to. There is 1 Peter 1 verse 21. 1 Peter? Hello, Father? Hello? Okay. 1 Peter verse 1 Peter 1 verse 21, nagingon din this suffering is all part of the work of God has given you. Christ who suffered for you is your example. Follow in His steps. So, katong Kristo, Father, nga nasa Lucas 4:16, sumala sa iyong nabatasan, mato siya sinaguga kada Sabado, step ba na niya o dili? Ang pagpahulagi kinahanglan. Pero the essence is to worship God. Eto, ang ginawa niya dito, mini-mislead niya si Father Darwin. Ginamit niya ang 1 Peter chapter 2 verse 20. Basahin natin yung ginamit niya. New Jerusalem Bible yun eh. Ito tayo sa New Jerusalem Bible. Ginamit niya yung 1 Peter chapter 2 verse 20. Tingnan niyo. Ibibisto ko itong misleading na ito. Sabi niya ganito. Yan. But what glory is there in putting up with the beating after you have done something wrong? The merit in the sight of God is in putting up with patiently when you are punished for doing your duty. This, in fact, what you were called to do, because Christ suffered for you and left example for you to follow in His steps. Ate balik ang sinabi ni Nigilir pa kanya. 1 verse 21, nagingon din this suffering is all part of the work of God has given you. Christ who suffered for you is your example. Follow in His steps. Yan. Ating balikan. Pakita ko yung ating verse. Pakinggan niyo mabuti ha.
Peter. Hello, Father? No? Okay. First Okay. Peter verse 1 Peter 1 verse 21, nag-ingon din this suffering is all part of the work of God has given you. Christ who suffered for you is your example. Follow in His steps. So, katong Kristo, Father, nga nasa Lucas 4:16, sumala sa iyong nabatasan, mato siya sinaguga kada Sabado, step ba na niya o dili? Oh, tama? Yan, misleading yan. Bakit? Ang sinasabi dyan na na step na ating susundin, hindi yung pagpunta sa sinagoga. Bad siya talaga to si Gilier Pacarnia talaga. Pag ako nakaharap mo dyan, ako, suspalpal ka talaga sa akin. Ha? Sino ba yung nakatalakayan ko doon na natulala nung ginamit ko yung unang Pedro 2:21 sa ang salita ng Diyos? Ano ba nakalagay doon sa unang Pedro 2:21? Ang sabi ganito, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat natin tularan. Hindi pa pagpunta sa sinagoga. Ha? Kung tama ang interpretation ng Seventh-day Adventist sa unang Pedro 2:21 na si Kristo ay susundan mo sa sinagoga, bakit ang SDA sa Pilipinas o kahit saang parte ng mundo hindi naman sumasamba sa sinagoga? Bakit kaya? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi mali ang interpretation nila. Ha? Palpak. Michael, is divine in there? No. Palpak talaga yung kanilang yung kanilang interpretation kahit saan mo talaga sila ilagay. Ang step daw, pakinggan nyo mabuti yung sinasabi ha. Ating basahin sa Good News Translation, unang Pedro 2:20 hanggang 21. Tignan nyo ha. For what credit is there if you have endured the beatings? Ha? Ibig sabihin, yung mga apostol dito, binubugbog. Sila ay nagsosurvive sa mga bugbog na tinatanggap nila. You endured the beatings you deserve for having done wrong. Sila ay binubugbog ng walang kasalanan. But if you endure suffering, even when you have done right, God will bless you for it. Ano daw? Kapag natitiis ninyo o nakakasurvive kayo sa pambubugbog, kahit na wala naman kayong ginagawang masama, binibless kayo ng Panginoon yan. 21, it was to this that God called you. Yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng Diyos. Ano daw? Yan ang dahilan. Ano yung dahilan? Binubugbog sila eh. Na? Binubugbog sila, wala silang kasalanan. It was to this that God called you, for Christ Himself, kung si Kristo mismo, suffered for you, binugbog din dahil sa inyo, and left you an example, nag-iwan siya ng example sa inyo, so that you would follow in His steps. 22, He committed no sin, and no one ever heard a lie come from His lips. Binugbog siya, wala siyang sala. Ang mga apostol binugbog rin, wala silang sala. Ang sabi ni Apostol Pedro, diyan kayo tinawag ng Panginoon, at si Kristo na walang salay binugbog para sa inyo. Yan ang example na kanyang iniwan. Ibig sabihin, kung si Kristo mismo nag-endure sa bugbog na tinanggap niya, kayo din kailangan yung mag-endure. Pero ang interpretation ng Seventh-day Adventist dyan, sumunod sa sinagoga. Ha? Ngayon, kung tama ang kanilang interpretation, dapat sana ang SDA walang sariling simbahan. Naiintindihan nyo? Kung tama ang kanilang interpretation, dapat sana ang SDA walang sariling simbahan. Ha?
dapat sa kanila, nasa sinagoga kasama ng mga Israelita. Ba't sila meron sarili simbahan? Wala namang Hudyo dun. Ayun mga SDA sa Pilipinas, kasama ni Gilier. Teka, may tumatawag. Hello, good evening. Hello, good evening po. Hello po, te. Po ako ngayon sa port. Nakikinig po ako sa punto por punto, pero sabi niyo po may music. Wala po ako naririnig na music. Listening po, United Kingdom. Wala po ako narinig na music. Kagabi pa po yan, te. Kagabi pa po yan. Kagabi pa po ba yan? Sabi dito, primer, Ano yan, kumbaga, lang yan, repost. Ganun po ba? Kasi wag niyo po tanggalin yung testimony kanina kasi maganda po, sinishare ko po doon sa isang kababayan natin na may problema, mayroon siyang depression, kaya sabi ko, pakinggan po niya. Ayan na nga. Yung live kagabi, merong music, mapasok yung music doon, mapasok, kaya dinilit ko yung live kagabi. Kaya yan, repost yan, ibig sabihin, yan yung record ko na ginawa kagabi. Walang music dyan. Okay. Sorry. Akala ko ito yung live ngayon, kaya nakikinig po ako, Brad. Nakikinig ako. Salamat sa pag-live niyo. Thank you, so wala po kayong live ngayon? Nagla-live ako ngayon. Wala kayong live. Nagla-live ako ngayon sa straight to the point. Ganon. Si Father Darwin po ba? Nasa Bohol na po ba si Father Darwin? Yes, nasa Bohol na po siya. Kasi mayroon po kasi kami kamalagat na nadalhin, sabi wala daw si Father. Ano po yun last I think Webes. Wala siya. Nasa nasa Cebu at saka sa Negros. Pero karon na diha sa Bohol. Nana. Ay, salamat Brad Mike. Oo. Salamat Brad ha. Salamat mo kung gitubag. Basta nakikinig po ako dito. Sige, thank you te. Thank you te. God bless po. Thank you. Okay, so, yun. Alam niyo ba saan ako tinatawagan nila? Diyan sa WhatsApp number ko sa screen. Diyan nila ako tinatawagan. Diyan sa, ito. WhatsApp number ko. Yan, baka may sabadista dyan. Tawagan niyo ako sa number na yan. Pero sa WhatsApp, ha? Sa WhatsApp, gamit kayo ng WhatsApp. Wag sa SIM card ko kasi walang signal sa loob ng studio. Hey, Michael, did Divine bring my phone? No. Try to look outside ka. Try to look outside. Where is she? I just right there. The phone is just right there? Yeah. Okay. It's okay. So, yun ha. Okay, so tayo ay magbasa ng ng ating mga comment dito sa natin, sa live natin, no? At ito, sabi ni George Tata Alburo, 2 uhong yan, bro JD. Okay, good evening po from Rhina Dorado Season, Henry Car Cuevas, magandang gabi po mga bro kapunto. Sabi naman ni Sigaw ng Totohanan, gabasa ramaning baaning mga bukakong abi ni mo, saltian ta ka ha, sigaw ng katotohanan, kung sa tanaw nimo gali nga kamao ka, suklan day ko nimo. Tawagi akong WhatsApp number karon. Sige. Tawagi akong WhatsApp number karon. Kisa may sabadista diya nga kabalo manawag og WhatsApp. Tawagi ko. Maglamit ta. Munting mabudag alas 12. Ito magmahadlo ko ninyo. Sige. Kanang mga pikon, pareha ng mga bakakon, na Gilyer pa kanya, mga sinungaling kayo. Pakunwari pa, nagtatakutan, pero ang totoo, may reason pala. Kahit sa akin man lang sa punto por punto, gustong gusto ko yung talagang hinahamon ako ng talakayan. Kaso, ang ginagawa, hinahamon nga ako, chat naman.
pinapapasok ko na sa live, ang ginagawa, doon lang pala sa Messenger magchat-chat. Okay, ngayon, eto, sasabihin sa akin, dito tayo. Magbasa ka. Magtutok ka naman, wag ka naman, mag-chat ka naman dyan. Tapos, pag ako nagtanong sa chat, naipit. Aba, wala nang reply. Ngayon, ilan ang nakakabasa sa aking reply? 2, 3. Ano yun? Added you? Ano yung added you? Punto por punto. Creative group punto por punto Jando. Added you. Ano to? Teka lang ha. 927-358-1012 added you. Ano to? Ito, Brother Jando. Hello, bro. Avid fans mo. Oh. Lorenzo Bondad. Okay, Lorenzo Bondad. Gumawa lang ako. Akala ko talakayan na to. Akala ko pinapasok ko para magipagtalakayan na. Ay, hindi. Hindi pala. Hindi rin nga makasagot sa akin ng SDA. Ayun na nga. Akala ko yun na yun. Salamat. Sige, thank you bro, thank you. Thank you bro. Ayun. Akala ko nag-response yung SDA at gumawa na naman para papasukin ako. Pero hindi pala si Engineer Larry Bundad pala yun. Good evening sa iyo, Engineer. Shout out sa mga stulpot diyan. Shout din kayo. Okay na tayo. Ating tuloy yung pagbabasa, no? Sabi dito ni Nancy Valenzuela Ayo. Magandang gabi po sa ating Panginoon Diyos, Brother Jando. Magandang gabi din po at sa lahat ng nakataga-subaybay ng iyong programa, Straight to the Point! Straight to the point! Nakakatawa naman itong ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya sa kanilang mga argumento watching from South Korea. Uy, kapitbahay to ni Brother Junre. Okay, ito naman tayo ngayon sa... ninireplyan sa Sigaw ng Katotohanan. Hoy, Sigaw ng Katotohanan, kinsa man ka? Ikaw si ano? Ikaw si Jimmy Ranises? Hoy, Jimmy Ranises! Hay, last big, magdebate ta, magtalakayan ta dire karon. Sabi ni Eddie Ilyabak, naos, gilir pa kanya, bisag asa na ibutang sige lang, Japon mamutbot, bisag kadaghan na nasakpan, nga ng limbong dili Japon mutagam pakaulaw lang ka Ellen nga imong Dios nga butbuton sad patulon pa jud. Patulon pa? Patulon ba? Patulon pala. Mga gawa 27 at nang unang araw ng sanglinggo nang kami nangagkakapisan upang magputol-putulin ang tinapay. Eto malaki tanong dyan, ano? Kung Sabat keeper ang mga apostol, bakit sa linggo sila nagtitipon? Ito yung tanong ko na hindi masagot ng kahit sinong Sabadista. Kung Sabat keeper sila, bakit wala silang pagtitipon sa araw ng Sabado? At kaya, di ba niyo mga Seventh-day Adventist, sa Sabado, nagtitipon sila sa kanilang simbahan. Sino nga apostolong gumawa niyan? Ha? Sino nga apostolong gumawa niyan? Nasa Sabado, nagtitipon sila. Ang naalala ko, sila nagtitipon sa unang linggo. Unang araw ng linggo. Hindi sa Sabado.
Okay. Sabi ni Ferlo Jonaldo Monsigyao, akala ko bodega. Holy Spirit sa mga SDAC, Fallen Angels, kailangan hindi naging kailangan naging holy ang Fallen Angel. Corporation ba yang SDAC nga mini nga propeta? Ay, super. Magandang gabi, Bro Jando and Kapuntos. God bless sa ating lahat. Bro Jando, may isend ako mamayang screenshot sa ginamit dati ni Brother Camacho na Thayer's Greek Lexicon debunking ng kanyang ginamit na reference. Sige po, send mo sa akin, bro. Okay. Sabi ni Aida Camarines, in his dream siya nanalo. In time, and at the top we fly. And the world go on below us, we are lost in time. And I know where everybody be. In your dreams. Hey. Are you sleepy? You sleepy? Are you sleepy? Do you want to go to sleep na? Oh, sleepy naman, Bain. Uy, sleepy na? Where's the phone? Ha? Where's the phone? Na. Ay, apalungan lang akong mikrofon. Ay! Ini bataan eh. Paano ako microphone? Dala na. Ito. Open na. Okay, doon naman tayo ngayon sa kung SDA mahihilig sa panloloko, dapat mahalin ang kapwa nyo, hindi lolokohin. Tama. Sabi dito ni Engineer Larry Bundad, SDA hindi daw sila naniniwala sa utos at gawa ng mga pare o Santo Papa, pero 100% naniniwala sa kalendaryo gawa ng Santo Papa. Birthday lahat ng SDA at araw ng Sabat, sunod sa kalendaryo ng Katoliko, gawa SDA sarili nila kalendaryo para matibay na hindi sila naniniwala sa pare o Santo Papa. Okay, ito naman tayo ngayon sa Errol J. Esmas, Bro Jando, sana magkaroon ka rin ng dokumentary ng conversion mo. Ay, dokumentary, anong dokumentary? Yung parang Jessica Soho? Ayan. Ang hirap humanap ng artista. Maganda sana kung merong artista natin magagamit at lugar kung saan idaos ang venue ng shooting. Pwede naman yung ganun, kaso nga wala akong artista eh. Lucila De Jesus, good evening bro. JD watching from San Mateo, Rizal. God bless you and family. Mayong gabi mga kapuntos, God bless. From Edna Itable Millones, no? Bro Jando, sana magkaroon ito na, nasagot ko na ito. Bro, watching from Lebanon, God bless to all. Nasa Lebanon pala si Normalita, no? Len Yeshuma. Magandang gabi, Bro Jando. Alan Nazaro. Bro Jando, yung si Pastor James na galit kay Father Darwin. Maayo to di batihon. Talawa man po. Maayo lagi unta. Gaso talawan man. Hote, mahimo talawan. Mayra siya mo ba na itong kanayarang record, pero at bangon kayo siya gali hadlok. Okay, ito naman tayo ngayon kay Ruel Balala. Good evening mga kapuntos. God bless sa ating lahat. God bless. I think it's God bless. Good evening. Ay, nagadalawa na. Baka may sira lang yung G niya. Magkatabi lang kasi yung G tsaka yung H. Okay. Good evening, Brother John Doe. God bless you. Sabi naman ni Nandel Umilin, magandang gabi, Bro JD. Nancy Valenzuela, tama nga, in his dream siya ang nanalo. Kaya na naginip na yan. Nanalo daw siya.
Natalo si Brother Darwin? Ano natalo? Ikaw yung mismo umiiwas sa tanong. Ano siya? Meron ka bang authority sa Greek? Hindi sumasagot. Ano siya? Ano yung another day? Hindi rin sumasagot. Tapos siya pag natanong, pala sasagot, tatawa-tawa, parang baliw. Ayan ang sinabi ko Brother Darwin. Brother Darwin, pwede mo magdebate ni Gilier? Sabi ni Brother Darwin, ayaw na bro, kaya wala na ibuot. Straight to the point. Wala na ibuot. Ano, ragot yung dinibatihan niya kablat tatawag ibuot. Straight to the point. Ayun nada. Ako, patulan ta ka, pero ayaw lang dyan pa buwang-buwang kay duklon ta ka. Straight to the point. Ha? Pwede naman tayo ngayon kay Hi Divine, God bless you bro, Nancy Valenzuela, Luigi Anthony Plaida, good evening bro Jando, no? Ninita Roseliosa, magandang gabi po mga kapuntos watching from Beruela, Agusan del Sur. Sabi ni Aida Camarines, natawa ako sa bro JD. Yan. Sabi ni Normelita, artistahin bro, madami. Ay, sobra dami. Si Divine pa nga eh. Pag yan pinagalitan ko, suko ko. Si Divine umiyak ka. Ganun. Hey, what happened to your eyes? Ganun nga si Divine eh. Ayan, marami talaga artistahin. Melvin Otid, ang laki na ni Divine bro. Dati pag mag-live ka, ang liit pa nun. Oo. Malakit naman nun. Sabi ni Montejo, bayot man to siya, bastos kayo. Tapos, ang kapal ng sabihin niya na kuan daw siya? Sa tuwingon niya? Gigiyahan? Gigiyahan ka, dili ka bastos? Ha? Wala man ng bastos si Padre ng asama ni Bacalares. Hindi nang bastos si Padre gaya ng ginagawa ni Bacalares na tinatanong ako patungkol sa ang tao galing sa unggoy, di ko naman inisyo. Ngayon, ayaw kong sagutin, ayaw kong pasalitain. Tapos sabihin niya, Dogon Shift di Dogon! Hindi ganyan si Padre. Hindi siya gaya ng mga Sabadista pag nagturo, yun, kalma lang yun at mahinahon lang yun. Yung Sabadista pala away. Jose Tomo, good evening bro JD, watching from Melbourne, Australia. God bless you bro. And Rex Bongabong Ulanday, watching from El Nido, Palawan. Alan Alzaro, daan ko palagi, Talawan yun. Pasuya sa kontra radi ay ng kang Pastor James Badajando. Pasuya sa kontra. Errol J. Esmas, paano po ba bro Jando naging certified CFD? Maging certified CFD, marami ito sa amin sa Sorsogon ang magnanais maging CFD. Simple lang yan bro. Kahit wala ka pang certificate, palagay na lang natin wala kang certificate, ano? O dinidepensa mo ang pananampalatayang Katoliko na hindi ka kumukontra sa kapwa mo Katoliko, na hindi mo kinokontra yung magisterium, CFD ka pa rin yan. CFD ka pa rin yan kahit na wala kang certificate. Ang mahalaga lang dinidepensahan mo ang ano. Pag sinabi nila, certified CFD ka ba? Bakit? Sino ba nang sabi na sa Plenary Council of the Philippines the second Plenary Council of the Philippines, sabi na kailangan ka maging certified CFD bago ka mangaral. Walang ganun eh. Walang ganun. Walang sinasabi ang second Plenary Council of the Philippines na kailangan mo maging certified CFD bago ka mangaral. Kasi yung iba kasi, CFD na talaga, pero yung bibig parang gitamundok. Na ang sabi ni Jose Vitalacion, hindi ako makapag-follow up question, hindi ko siya maintindihan. No?
Yan tayo ngayon kay Trinidad Rojas. Magandang gabi bro JD. First time ko nakapanood ng live mo kasi busy sa nahanap buhay. Pero mga videos nyo po, pinapanood ko habang naglilinis sa kusina. CF Lamper po ako dati dito sa Leyte. Kaya talagang lagi pa ako nanonood ng mga videos nyo, Father Darwin, at Bro Wendell at sa Bro San Pablo Alema. God bless and keep defense the Catholic Church. Opo, thank you po sa iyo. Sabi naman ito niya, no? Francis Ray Cagas, bro, kana alpihaba, taga CDO na, maro man nga tawo, paling-paling kung asa ang kwarta to apod siya, mao pasakop sa SDA. Naay blind item nga dunay SDA nagkatulik ko, then nag-SDA na pagbalik kay dunay police blatter. Alamin nyo sino yon? Hulaan nyo kung sino yon? From SDA, nagkatulik ko, dahil natalo sa debate. Then nagbalik sa SDA kasi may police blatter. Alamin nyo kung sino yan. Blind item yan na, blind item. Sabi ni ni Buren Rebido, watching from Negros Island, bro. Ay, meron ba Negros Island? Meron palang Negros Island. Akala ko lang, Negros Oriental at akala ko lang, Negros Oriental at saka Negros Occidental. Meron palang Negros Island. Merong Negros Occidental, merong Negros Oriental. Hindi ko alam na hindi ko alam na meron ba lang Negros Island. Hindi ko nga alam na meron ba lang Sentinel Island eh. Yung Sentinel Island, talagang mga negro nakatira doon. Pero wag kang lalapit doon. Tiyak. Mapuno ka ng ng mga sibat. Ha? Alam niyo ba 'yon, yung Sentinel Island doon sa India? Naku, wag kang lalapit ng 1 kilometro, tiyak ko, merong may didikit sa yung palaso. Sabi naman ni Mia Montejo, wala respeto si James kay Mama Mary, grabe kayo makabugal-bugal. Ako naluoy sa iya kalag, lami jud siya labtikan, ang iya wait, tigulang naman unta, murag wala katugpa. Tingala pa mo. Tataka ba kayo doon? Ano mo katingala ato yung nanay na sila? Meron nga isa dyan eh. Nakita ko kanina, hindi makatitig sa akin. Kasi, sasakay ng bus doon sa Tagbilaran. Sasakay ng bus, tapos magle-lecture, hihingi ng tubig. Tapos, magbibigyan ng sobre. Sabi ko sa kanya, di araba ko mutabang kong dili katoliko. Siya nga, wala, may giingon diri nga ako, katoliko ba ni o dili? Di ba, inyo yung pasingin lang nga nagsimba may Diyos-Diyos, niya mangayo ka na ako. Sabi ko sa kanya, hindi ako tumutulong sa hindi katoliko. Sabi niya, ay wag po tayong ganyan po dito kasi dito po is tulungan po tayo. Sabi ko, tulungan? Pinagbibintangan nyo kami sumasamba sa Diyos-Diyusan, tapos hihingan nyo kami ng barya? Sabi niya, wag tayong bro, wag tayong judgmental. Hindi ba kayo yung judgmental? Bakit? Sulugoon ka ba? Sulugoon ka ba? Ako sulugoon ko, ikaw dili ka sulugoon. Napikon yung ayun, andun pala sa Valencia na nag-ano ng bus. Hindi makatitig sa akin. Next time, talagang puntirin ko yung mukha niya. Hoy! Di ba ikaw yun? Okay, doon naman tayo ngayon. Maraming salamat po. Nabasa ko na lahat ng mga comments po ninyo. At kahit paano po nag-enjoy naman po tayo. Kaya, ano ang reason kung bakit ayaw patulan ni Father Darwin si Gilier Pacanya? Kasi bastos. Yun. Nagtatanong, tumatawa-tawa pa.
Sabi pa rin, ayaw yaga-yaga dia, bro. Katinarong baya ko. Kaya yaga-yaga rin ang imuha. Ngayon, pinatay ni Padre yung call kasi hindi siya matino kausap. O, Gilier, isog ka? Pakitay ko, be. Okay, thank you sa inyo lahat, no, sa mga diyan, mga kaputos natin na nanonood, no, ano lang po kayo, magsaliksik lang po kayo, mag-aral para matulungan natin yung mga kasamahan. At doon po sa mga anti-katoliko na tinitira kami palagi, tigil nyo na yan. Yung ako to, nag-gin lang ako to, tawa-tawa lang ako rito, ano. Pero yung mga sinasabi ko kanina, ano yun, paalala lang yun doon kay Gilier Pacanya na huwag mong ganyan lang si Padre Darwin, ano. Kasi kinakausap ka ng matino eh. Hindi naman siya gaya ni Bacalares. Hindi siya gaya ni Bacalares. Ang layo ng ugali ni Padre Darwin kay Bacalares. Ang layo. Kaya huwag mong ganyanin. Tsaka wag kang magsabi na na natalo. Anong tema? Anong tema? Ano ba ang pinatunayan ni Padre Darwin na nagiba mo sasabihin mo natalo? Sabi nila na nila sa Greek. Bakit? Marunong ka ba talaga mag-Greek? Ha? Sabi ni Engineer Floribunda, correct bro JD, every Catholic can be a CFD and be a defender of RCC. Oh, be a defender. Kaya po natin yan. Paano po mag-umpisa pag-aaral sa Bible, bro JD? Thanks. Ito. Nag-umpisa ako dati sa pag-aaral ng Biblia nung ako ay naging SDA. Kasi binibustadihan ako ng layman. Napansin ko yung layman, mabilis siyang sumagot sa mga tanong. Sabi ko nga sa kanya, Kuya, memorize mo ba yung Bible? Sabi niya, hindi. Ba't alam mo kung saan sagutin yung mga tanong? Kasi yung mga tanong kasi paulit-ulit yung mga tanong ninyo, kaya alam ko kung saan sagutin. Sabi niya, ganun ba? Kaya ako, na-encourage ako na gusto ko maging gaya niya. Nag-aaral ng Biblia. Pero hindi ka talaga magiging bihasa kung hindi ka sasabak sa talakayan. Ang talakayan yun ang reason kung ba't ako kasi pag ikaw natalo sa talakayan, mag-iisip ka, ba't ka natalo? So mangyari dyan, mag-research ka. Pag napatunayan mo, tama yung interpretation niya, nasa na yun kung magka-convert ka o hindi. Pero kung nakita mo na minimisinterpret niya, ngayon na ginagawa ni Gilier Pacanya, yung unang Pedro 2:20, minimisinterpret niya, pag yun nalaman mo, next time, buweltahan mo. Balikan mo, sabihin mo, teka, halika nga rito. Binasa ko yung sinabi mo eh. Bakit? Sabi dito, ito pala. Di ngayon, malaman mo na yung anong sagot niya doon. Pag siya binuking mo, doon mo na siya iipitin. Next time, pag turuan mo ko, huwag mo ko lulukuhin. Kasi tayong Katoliko, open-minded tayo. Huwag nyo ko lulukuhin. Huwag nyo kaming lulukuhin, mga sabadista, mga sabadista. Kahit kailan hindi natatalo ang Catholic Church. God bless from Normelita Matao Dopitas. Tama. Magandang gabi mga bro, at sa lahat ng mga CFD, God bless to save always everyone from Lotlot Elias and Ranulfo Galasio. Mukha pa lang ng dalawang yan, mokong-moko talaga. Nancy Valenzuela Ayo, ang layo talaga ni Father Darwin sa kanilang lahat. Kahit anong lait nila, kalmado pa rin ang magpaliwanag sa kanilang mga taga-ibang sekta. Yan, kaya na. Yeah, si Father Darwin, tandaan ninyo, ordained priest yan. Pag yan ibugal-bugalan ninyo, sacrilege yan. Pag na-sacrilege kayo, naku, ewan ko na lang saan kayo pupulutin. Good evening bro JD, kulang ang kapag hindi nakapanood ng live nyo from Davao City.
Hoy, minsan lang ako nagla-live ha ng State of the Point kasi dami akong ginagawa eh. Kaya hanggang dito na lamang po tayo. Paalam na po sa inyong lahat and time to say goodbye na po. Okay? Saan ba yun? Okay. Paalam na po sa inyo. Time to say goodbye na dahil gabing-gabi na. Tiba na ako ng didi ni Divine kasi patulogin ko na. And time to say bye-bye. Bye-bye!